Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng another version of kimchi. So, itong kimchi na gagawin natin for today is really siguro mas healthy, kasi mas maraming variety ng vegetable ang ating ilalagay. Ang sabi naman, kapag magkikimchi ka, any kind of vegetable or fruit is fine. Depende sa mga variety na gagamitin mo. So, the more, the merrier, the healthier. Okay? So, nakikita nyo ang ating binabalatan sa ngayon ay ang sayote. So, magsisimula na po tayo. Medyo mahaba lang ang ating video, pero siguradong pag nasundan nyo ito, talaga namang malaking tulong para sa inyong immune health, sa inyong gut health. Okay? So, ayan, tinanggal na natin yung dagta ng ating sayote. So, ikakat lang natin siya into 4. At ating tatanggalin yung pinakagitna, yung pinaglalagyan ng buto. So, sa paggawa ng kimchi, nasa sa inyo yon kung ano yung mga ingredients na gusto nyong gamitin. So, ito yung ating mga available na vegetable na gagamitin. Kaya naman, ito ang ating gagamitin. So, yan, tanggalin natin yung white part. Then, ibabalatan na natin siya ng yan, katulad ng ginagawa natin. So, pwede kayong gumamit ng peeler kung meron kayong peeler, pero ako kasi mas sanay ako sa kutsilyo. Kasi sa peeler parang feeling ko madudulas yung peeler at may hiwa ako. So, sanayan lang po yan. Mas sanay ako sa kutsilyo, kaya kutsilyo ang ating gagamitin. So, ayan, babalatan lang po natin ang ating sayote, tapos ikakat natin yan into cubes. So, yung cubes na medyo malaki. So, merong cubes kasi na parang maliit, yung parang sa giniling. So, malaki lang ng konti doon yung ating gagawin. Kasi mas maganda sa kimchi kapag ganitong mga vegetable, yung medyo malaki yung pagka-cut. Parang pag binite mo siya, may crunchiness pa rin. Yes. So, yan. Yung ikakat natin siya into 3. Tapos, hahatin uli natin sa 2. Yan. Hahatin natin sa 2 na paganyan. Yan. From there, yan. Ikat na natin siya into cubes. So, ganyan lang kasimple, napakadali lang. Okay lang kahit hindi pantay-pantay, importante, ganyang cubes. So, yan yung ating hinahanap. Pero, depende pa rin sa inyo kung paano pagkahiwa ang gusto nyo. At least, meron lang kayong guide sa inyong gagawing kimchi. So, ganyan lang kasimple. At ang kimchi is prebiotic and probiotic. So, ito ay para sa ating gut health. Kung meron kayong digestive issues, meron kayong mga problema sa sa mga stomach nyo, yan. Ito ang talagang napakalaking tulong. So, this is for our gut health, for our immune system. This is what we call immune booster. Yes, so kaya naman ang mga Korean talaga namang ang hilig-hilig nila sa kimchi kasi nga napakalaking tulong sa health natin. So yan, na-adapt na rin nating mga Filipino, kaya naman napakarami na rin Filipino, and I'm one of them na talagang na-addict na sa paggawa ng kimchi. Lalo't alam mo na makakatulong sa'yo, di ba? Parang why not? Why not kaadikan natin? Yung mga ganitong bagay ang dapat kinakaadikan para tayo ay nagiging healthy. So, nandito na tayo sa ating carrots. So, ang gagawin natin dyan is yung parang match stick lang ang size niya na kung magagawa nyong mas manipis,
mas maganda kasi 'di ba pagka ang carrots medyo matigas kainin kapag medyo makapal. So depende rin yun sa inyo kung gusto niyo may crunch, kapalan niyo na lang. So yan, yan ang hiwa na gagawin natin. Tingnan niyo na lang sa ating screen kung paano natin siya hihiwain. So ang paggawa ng kimchi talaga namang sobrang saya. Masaya sa pakiramdam, tapos napaka-rewarding. After mong magawa ang bagay na ito, talaga namang napakasaya. This is very productive na gawain. So, kapag natikman mo na yung ginawa mo, sobrang napakasarap sa pakiramdam na akalain mo kaya mo palang gawin, 'di ba? Yung bagay na binibili mo lang sa mall or kung saan mo man siya binibili, kaya mo naman pala gawin sa bahay. At ang nakakatuwa doon, mas masarap pa sa mga nabibili mo sa bilihan yung magagawa mong kimchi. Napakalayo ng sarap na kung i-compare mo yung store-bought na kimchi at yung homemade na kimchi. Napakalaki ng pagkakaiba. So, napakalaki rin ng pagkakaiba when it comes to price. Pagka bumili ka ng kimchi, ang mahal-mahal. Napakakonti pa ng amount. Samantalang kung gagawa ka, bukod sa nakamura ka na, ang dami mo pang nagawa. So, yun yung talagang advantage ng marunong kang gumawa ng isang bagay. Nakakasiguro ka na talagang makukuha mo yung gusto mo. Yung lasang gusto mo, ma-achieve mo kasi ikaw yung gumawa. So, yung marami tayong mapapanood na kimchi making na video sa YouTube. So, sa dami ng mapapanood natin, magkakaroon tayo ng ating sariling version. So, ito na nga ang ating version. Basta yung purpose lang naman ng kimchi is fermenting. So, ang nito is fermenting. So, yun lang naman ang main goal is to ferment. So, bahala na kayo kung paano nyo hihiwain. So, tapos yung mga ingredients na kailangan, dapat nandoon. Sabi nga kailangan ng apple or pears. So, kasi nga yun yung parang mag-feed sa mga bacteria na lactobacillus. So, wala tayo noon. So, ang magiging na lang natin dyan is, yun na nga, yung sugar. Yun, mag-feed ng mga lactobacillus. Kasi ang lactobacillus bacteria nandyan mismo sa mga gulay. So, ang mag-feed sa kanya, instead of apple, yun na lang yung sugar. Tapos yung white rice na gagamitin natin, yun yung mga mag-feed sa kanya para siya ay mag-ferment. So, pero mas maganda raw kung merong pears at or apple. So, hindi ko pa na-try yun. Sometime, baka i-try natin. So, yan yung ating pechay bagyo. So, yan lang. Kakat natin into 4. Tanggalin natin yung pinakagitna. And then, ikat natin into pieces na bite size. Yan. So, ganyan lang kadali. Tanggalin natin yung gitna kasi matigas yan. Lagay natin yan sa compost. Yung mga hindi natin magagamit. Kung meron kayong compost, huwag nyo itapon kasi napakaganda yan sa lupa. Yung mga napagkatan natin. So, yan. Bite size or 1 inch ang length. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo mas maliit dyan. Pero yan sa akin tama lang yung ganyang size. So, lahat ng ating napa-cabbage is ikakat natin ng ganun. So, kung meron tayong napa-cabbage, meron din tayong yung round cabbage, yung regular na cabbage, yung kulay green. So, sasamahan din natin siya ng ganon kasi meron tayong maliit nun
para mas marami tayong magawang kimchi, isama na rin natin siya. So, kasi parang cabbage lang din naman yan, no? 'Di ba? Yan, yung round cabbage. So, tanggalin lang natin yung outer leaves kasi medyo hindi maganda yung itsura niya. So, ikakat na natin yan into 4. Yan. The more na vegetable ang mailagay nyo, mas maraming variety ng ingredient na talaga namang healthy, di ba? So, yan. Tanggalin yung gitna. Ganun lang kasimple. Pagkatanggal ng gitna, hatiin sa 2. Bite size uli. So, mas maganda yung chunky. Pero kung gusto niyo yung mas pino, nasa sa inyo naman yan. Kasi, ang pinagkaiba lang naman sa malalaking ganyan is mas maikakamada mo ng maigi kapag ka mas maliliit na pieces. Kasi pag malalaki, medyo mahirap na siya ikamada. So, kung magagawa nyo mas maliit na pieces, mas maganda. Kasi mas mapapak mo siya ng maigi dun sa pag-fermentan niya. So, ayan na. Nahiwa na natin ang ating round cabbage at saka napa cabbage. Lagyan na natin ng salt. Kalahating 1/2 cup ng rock salt. So, lang natin, i-incorporate natin sa ating cabbage. So, hindi siya inabot ng 1/2 cup, kaya dinagdagan ko na lang ng iodized salt na 1.5 tablespoon. Kasi nga, kulang na yung ating rock salt, na ubusan na tayo. So, pwede rin naman daw may nakita kasi akong vlog na iodized salt ang ginamit nila kasi nga wala sila ng rock salt. So, parang ang gagawin kasi ng salt is parang i-ferment niya yung cabbage. So, mas maraming salt, mas ma-ferment siyang maigi. Saka mas-shrink niya yung cabbage habang fina-ferment. So, parang nape-preserve niya yung cabbage nung salt. So, kapag nasa fermenting stage na, yung saltiness is makakatulong sa ating fermentation na gagawin. Kaya, it's okay daw kung medyo salty ang ating cabbage, mas okay daw yon kesa yung matabang. So, huwag kayong matakot kung medyo napaalat ng konti yung inyong cabbage kasi mas makakatulong yun sa fermentation later. Okay, yan. Kailangan na incorporate nyo yung salt sa lahat ng pieces ng cabbage. Make sure na talagang na soak nyo siya sa salt para talaga namang lahat sila ay ma-ferment ng maayos. So, ito rin yung ating ding sayote. So, naubos na nga yung ating rock salt, kaya iodized salt na lang ang gagamitin sa kanya. Siguro mga 1 tablespoon ang nilagay ko. Nilagay ko dyan 1 tablespoon. So, yan, lang natin, i-incorporate lang natin. Yan, parang nilelet lang natin yung asin na magkaroon ng bawat pieces ng ating vegetables. So, 1 hour to 2 hours. Pero sa akin, 1.5 hour lang inabot. Pwede na yon. So, every 30 minutes, i-mix nyo siya para talagang lahat well marinated ng salt. So, kung napapansin nyo yung ating, meron tayong bell pepper. Diba? So, another nutrition na naman ang ating i-add sa ating kimchi. So, meron din kasi ako nakita na vlog noon about kimchi making. Nilagyan din nila ng bell pepper. So, kaya naman, naisip ko na pwede pala, di ba? Added nutrient na naman yan. So, ikakat lang natin yan. Roughly, slice it lang. Kahit hindi siya ganun kaliit kasi isasama natin yan sa ating food processor. Sa ating mini food processor.
So, magiging kasama siya ng ating gagawing kimchi paste or kimchi sauce. So, yan, ganyan lang ang paghiwa kahit hindi masyadong maliliit. At ito naman yung ating chili na napakaanghang, sobra ang lala. 3 lang yan ang gagamitin natin, 3 ganyan. Tatanggalin natin yung buto kasi nga para mabawasan yung anghang. Saka hindi nga raw maganda kinakain yung mga buto ng ganyan, yung mga kamatis, kasi nagkukos ng blockage yan. So, kung mapiprevent natin na kainin, tanggalin na lang natin para iwas tayo sa mga blockage sa ating mga kung saan man siya nagbablock. So, 'di ba? Yan. So, ikakat lang natin 'yan ng maliliit para hindi mahirapan yung ating mini food processor na gagamitin later. So, yan ang mga magkakasama na i-blend natin later. Yan, bali 3. Medyo umanghang na yung kamay ko dyan. Kaya kung maghihiwa kayo ng sili, siguraduhin nyo na kayo ay naka-gloves. Pero kaya ko naman i-tolerate kaya hindi na ako nag-gloves. So, pero uminit talaga yung kamay ko. O, dito na tayo sa ating sibuyas. Bali, ang sibuyas na gagamitin natin is 2 medium onion. Yan, tanggalin lang natin yung mga part na hindi maganda. Tapos, roughly chop lang din. Hindi kailangan ipinuhin. Para lang hindi mahirapan yung food processor. Kaya natin ikakat. So, yan. Ganyan lang kasimple. 2 yan. 2 medium onion. Tapos, kanina, ano na rin ako ng bawang. 1.5 head ng bawang. Excuse me. Parang ano siya, pinitpit ko muna, kinrush ko muna, gamit ang mallet. Tapos, kasi pag pinitpit mo siya, mas madali siyang balatan yung ating garlic. So, yan lang pagkahiwa ng ating onion, di ba? 3 slice lang, then cut. Ayan, yung ating bawang, na napakadaling balatan dahil pinitpit muna. So, yan, sibuyas, bell pepper, at red pepper. Red chili pepper. So, yan yung mga isasama natin sa ating mini blender, kumbaga. So, yan yung ating nakaka 30 minutes na siya. So, kailangan natin na siyang ikot-ikutin. Kahit, wag naman natin lamutakin ng gusto. Parang ano lang natin, binabalik-baliktad lang natin. Para hindi naman siya madurog ng bonggang-bongga. So, yan. Ganyan-ganyan lang. Make sure lang na talagang na-coat ng salt ang every pieces ng ating cabbage. Yan ay napakahalagang part ng ating ginagawa, ang salting na tinatawag. Kasi napakalaking role niyan para sa ating fermentation later. So yan, ganyan lang po. Napakasimple lang, napakasaya, napaka-rewarding ng paggawa ng kimchi. So kailangan lang paggagawa ka ng kimchi talagang in a good mood ka para talaga namang all the way magawa mo lahat ng proseso. So, ayan na yung ating sayote naman. Ayan, ganyan-ganyanin lang din natin para lang makoat siya ng maigi ng ating salt. Ayan, ganyan lang kasimple. Para ka lang naglalaro, di ba? So, ang finished product niya ay napaka sarap. So, dahil nag-shrink na yung ating napa cabbage, pwede na natin isama yung ating sayote. I-combine na natin silang dalawa. So, kasi kasya naman na sila sa ating planggana. So, ang ating planggana is stainless po yan. Kasi yan lang ang ating available na malaking planggana. So, yan ang ating ginamit. Kung meron pa kayong iba na pwedeng gamitin, pwede naman. Pero mas maganda yung ganyang malalim. Mas mahahalo mo maigi ang mga gulay na inaasinan mo. So, yan, i-set aside uli natin
for another 30 minutes. Basta every 30 minutes, gagalaw-galawin nyo siya ng ganyan, tapos takpan nyo para hindi maano ng mga alikabok. So, ayan na. At tetest na natin kung pwede na ba. So, yan, pag nag-binend mo siya ng ganyan, dapat hindi siya mabe-break. Yun daw yung tama. Kahit i-bend mo siya, hindi mabe-break. So, yung isa na break, ibig sabihin, merong mga part na hindi talaga nasusoak ng salt. So, kaya malaking bagay na ginagalaw-galaw mo para lahat talaga masoak sa salt. So, para pagka i-binend mo siya, hindi na siya mabe-break. Yun yung ibig sabihin na well marinated na siya ng salt. So, yun ay talaga yung maganda sa fermentation. Na well ferment na siya ng salt. So, ayan na. Itatest uli natin. Yun. Hindi na siya nag-break, di ba? So, merong nagbe-break. Meron din. Ayun, nag-break na naman. So, hindi pa siya pantay. Dapat lahat yan ay hindi magbe-break. So, another 30 minutes pa para sigurado. So, bali naka 1.5 tayo na pagbabad sa ating napa-cabbage. Yung iba nga ay sa cabbage, sayote at saka yung round cabbage. Yung iba nga inaabot pa ng 2 to 4 hours. Oo, minsan yung iba overnight pa. Akin okay na yan. Basta na-achieve mo na yung dapat mong ma-achieve, okay na yun. So, dito na tayo sa ating food processor. At ilagay na natin ang ating mga ingredient na gagamitin para makagawa ng kimchi paste or kimchi sauce. Kasi parang magiging sauce siya dahil magtutubig siya gawa ng mga toyos, patis at asukal. So, ayan yung ating bawang. Unti-unti lang natin ilagay kasi titingnan lang din natin yung capacity ng ating mini food processor. So, yan, bawang sibuyas, lagay na natin. I-blend na natin siya hanggang yung makita lang natin na lumiit yung every pieces niya. Hindi naman yung durog na durog. So, ma-achieve lang natin yung pinaka small piece na pwede nating ma-achieve. So, yan, ganyan, i-blend natin. Ito yung food processor na hindi mo pwedeng ibabad ng umaandar kasi masisira. Kaya, paunti-unti lang ang ating pag-press. So, yan. Parang manual siya. O, yan. Okay na yan. Medyo maliliit na pieces na siya. Idagdag na natin yung ating rice. Half cup of cooked rice. So, yung iba ginagawa, rice flour, nilalagay sa tubig, tapos nilalagay sa kalan, at lagay na rin natin yung ating sili. Nilalagay sa kalan hanggang sa maging paste. So, yun din yung ginawa ko nung una kong ginawang kimchi. Pero, cornstarch yung ginamit ko nun. So, lagay na natin 2 tablespoon ng cayenne pepper powder. So, may 3 pieces na nung totoong sili. Meron 2 tablespoon pa ng cayenne pepper powder. So, napakaanghang niya talaga. Pero yun naman talaga ang kimchi, maanghang. So, kung gusto mo lang less, wag mo na lang siguro lagyan ng sili na, yung totoong sili na, yung fresh. Ang ilagay mo na lang is cayenne pepper na dried. Yun nga, yung powder. So, lagyan natin ng ginger. Ayan yung ginagamit namin sa ginger tea. So, kasi wala akong ginger na fresh, yan na lang. Ginger naman yung lasa niyan Tapos, may sweetness pa yan. So, maganda siyang gamitin sa kimchi. Nagamit ko na yan nung una kong gawa. So, maganda naman ang kinalabasan. Napakasarap. So, yan. Ibe-blend na natin sila hanggang sa maging parang sauce na siya. Parang paste na sauce. Ganun.
makikita mo naman nagbe-blend na makikita mo sa itsura niya kung tama na ba, kung nag-blend na ba. At least transparent yung nito, kulay ng pinaka niya. At makikita mo talaga kung okay na ba yung ginagawa mo. So, lagyan na rin natin ng 2 tablespoon ng fish sauce. At lalagyan din natin yan ng soy sauce later. Okay, paisa-isa lang ang lagay natin kasi nga tinitingnan natin kung kaya nung ating mini processor ang ating mga nilalagay na ingredients. Baka kasi bumigay naman siya, then nasira naman. Wala na tayong processor, mini food processor. So, iniingatan lang natin kung ano lang yung kaya niya. So, yun. Medyo okay na yung ating sauce, kimchi sauce or kimchi paste na matatawag. Nag-blend na siya. Ang ganda na ng kulay, So, unti-unti lang ang paglagay ng ingredients para make sure natin na talagang na-blend ang bawat ingredients. So, yan na siya. Kung maaamoy nyo lang, napakabango. At sobrang sarap talaga ng amoy niya. So, pag nilagay natin yan sa ating napa-cabbage, napakasarap. So, ilagay na natin ang ating bell pepper, green bell pepper, pwede ring red bell pepper. Kung anong bell pepper meron kayo, pwede. So, ayan na. I-blend na natin siya. So, isa pa yun sa magkukos kung bakit magiging watery ang ating kimchi sauce. Kasi nga, nagtutubig yan habang ginagrind mo. Pati yung onion, nagtutubig. Ano pa ba yung mga nagtutubig dyan? Tapos nilagyan pa natin ng fish sauce. Lalagyan pa natin ng soy sauce. Ayan, yung sugar. Bali, 5 tablespoon yan. Kasi nga, sobrang anghang. Para mabalance lang yung spiciness, lagyan natin ng 5 tablespoon of sugar. Pero, nung tinikman ko siya, mas gusto ko pa siyang dagdagan ng sugar, 2 tablespoon kasi nga sobrang anghang niya. Grabe, ang lala. Hirap pala yung ganong fresh na, na chili. Super anghang talaga. So, para medyo makain mo pa siya, ilagyan mo siya ng sugar para lang mabalance yung spiciness. So, kasi kakain yung aking bunso, mahilig din siya sa kimchi, kaya kailangan gawa natin ang paraan para hindi siya ganong kaanghang. So, ayan na siya. Ang ganda na niya, ang ganda na ng kulay. So, all in all, ang magiging niya, pampalasa is 3 tablespoon of fish sauce at 2 tablespoon of soy sauce. Yun. Ayan, dadagdagan na natin siya ng soy sauce dyan at that point. 2 tablespoon. Yun. For the color na rin yan. Kaya nilagyan natin. Yung iba kasi, soy sauce lang. Yung iba, fish sauce ang nilagay. Fish sauce lang. So, akin, ginawa ko combination ng dalawa. So, yung mga vegetarian kasi ang nilalagay nila is soy sauce. Yung iba naman, yung hindi vegetarian, fish sauce ang nilalagay. So, tayo, vegetarian tayo at kumakain naman tayo ng karne. So, yan. Combination siya ang nilagay natin. So, di ba ang ganda ng kulay? Nakaka-yummy talaga. So, napakaganda ng yung makikita mo yung visual, yung taste, yan. Diyan tayo masusubukan ngayon sa paggawa ng kimchi, di ba? Visualization, tapos yung taste ng ating ginawa. Ayan ang mga combination. So, ayan na. Hindi na siya nagbe-break. Pang ano na to, pangatlong 30 minutes na to.
uy, nag-break pa rin. So, hindi siya masyado na-soak, yung isang yon. So, meron talagang part na hindi nalulubog sa salt. So, okay lang yon. Along the way, ma-ferment pa rin yan. Hindi natin kailangan problemahin yung mga ganong bagay. Kasi yung fish sauce saka soy sauce, i-ferment pa yan sila. So, okay na yon, 1.5 hours. For me, that's enough. So, babalawan na natin ating napaka-batch ng 2 beses sa running water para lang matanggal natin yung excess salt. So, pwede nyo tikman kung sobrang alat ba niya. Pero sabi nga nila, mas okay na, mas maalat. Mas sa akin, 2 banlaw okay na yon. That's enough para may retain pa rin na saltiness sa ating cabbage. So, make sure lang na natanggal natin yung excess water para hindi na magtubig pa yung ating kimchi. Kasi yung mixture natin ng sauce is matubig na. Kung madadagdagan pa yon, baka masyado ng liquid yung ating kimchi. So, yan. Ganyan lang. So, 2 beses ko yan siya i-rinse sa running water. Ganun lang po kasimple. O yan, pangalawa na yan. So, medyo matagal itong kasi yung unang batch ko na ginawa na kimchi na ubos na agad. Ang bilis na ubos. Ang sarap-sarap naman kasi. Saka napansin ko parang talaga siya, effective talaga siya sa mga issue sa tummy, na good talaga siya sa digestion. So, ang dose nito, parang 2 tablespoon a day lang. Hindi ka rin pwedeng magsobra. So, anything na maganda sa health, may limit pa rin. Hindi porket maganda sa health, ito todo mo ng pagkain mo. Hindi yun ganun. Baka imbis na makabuti, makasama. So, we need to know the right amount that we need to consume. Hindi porket masarap, uubusin na natin sa isang upuan. That's very wrong, okay? There's still the right amount that we need to consume. And it's 2 tablespoon a day. So, yan na ang ating napaka-cabbage. Na-wash na natin siya. Nilagay na rin natin ang ating carrots. So, ilalagay na natin unti-unti yung ating kimchi sauce. Kasi hindi siya nagmukhang paste. Nagmukha siyang sauce. So, ayan na. Sinisimot lang natin nasa blade. Kasi sayang naman Every single sauce na yan talagang napakasarap. Kaya wag natin sayangin, simutin natin para talagang yung ating pinaghirapan is hindi masayang. So, yan na. Ilalagay na natin ang ating sauce and then imimix na natin by the use of our hands. The best tools in the world, ang ating kamay. Just make sure lang na malinis ang ating kamay para hindi makontaminate yung ating ginagawang kimchi. Always clean our hands before touching our food, okay? Para maiwasan ang mga contamination at baka masirang ating fermentation. So, always need to clean our hands. So, ayan na, imimix na natin yan ng ating kamay kasi napakaganda ipang-mix ang ating kamay mas na imimix natin ng ingredients sa bawat sulok, 'di ba? Nakakapa mo kasi kung alin pa yung part na wala pang sauce. So yan, ganyan lang. Para ka lang nagmamassage ng food, 'di ba? Napakasayang gawin, parang therapeutic ang ganitong mga gawain. Para kang
naglalaro na wala lang, parang masaya sa pakiramdam. Kaya kung ako sa inyo, try nyo to guys, for the family. I hope you like this recipe that I made. So ayan na, konting massage lang. Basta nakita mong nag-combine na sa lahat ng sulok ng ating ingredients, yung ating sauce, okay na yon. So, i-ferment na natin siya. Ilalagay natin siya sa fermenting jar. So, yan, dinagdagan ko siya ng 1 tablespoon pa na fish sauce kasi parang feeling ko tumabang yata. So, dadagdagan ko pa rin siya ng 2 tablespoon na sugar kasi nga super anghang. After ko yan siya i-massage ng ganyan, yung parang fino-fold ko siya, ang anghang ng kamay ko. Kaya kung meron lang kayong gloves, mag-gloves kayo. Pero kung kaya nyo namang i-tolerate sa hands nyo, go, di ba? Ganun lang. Meron naman kaming gloves, kanya lang. Parang mas namimix kasi siya maigi pagkakamay eh. So, yan na. Ipapak na natin siya sa ating fermenting jar. So, ipa-ferment natin siya ng mga 1 day. Depende sa climate. Kung medyo hot ang weather, yan, dinagdagan na natin yung 2 tablespoon na sugar. Kung medyo hot ang weather sa kinalalagyan ninyo, 1 day lang. After 1 day, makikita nyo nagbabubbles na yan. Ibig sabihin, nag-uumpisa na yung fermentation niya. So, pwede mo nang ipasok sa ref. Magko-continuous na doon yung kanyang fermentation sa ref, sa loob ng ref. So, ang gusto nating ma-achieve is yung sourness. Depende sa sourness na gusto nyo. Kung ang sourness na gusto nyo is na-achieve nyo within 2nd day, nasa sa inyo yun. Kasi nasa ano yun kung malamig yung o mainit yung lugar na pag-fermentan. So, katulad nga dito sa amin, sa Tarlac, sobrang init. So, 1 day is enough. After nung 1 day, nag-start na agad siya mag-ferment. Nakita ko na agad yung mga bubbles. So, yun na yun. Pwede mo na siya ilagay sa ref. So, sabi, pwede mo siyang kainin right away after mong magawa. Pwede ring 3 days mo muna siya ilagay sa ref bago mo siya kainin. After 3 days na yon, pwede mo na siyang kainin every day. Diba? So, lahat ng maraming meals ang pwede mo siyang isama. So, sa Korean, lahat ng klase ng pagkain nila merong kimchi. Kaya hindi sila nawawala ng kimchi. Kaya naman, kung gagawa kayo ng kimchi, damihan nyo na para pangmatagalan na. Ako kahit pritong kung ano lang sinasamahan ko ng kimchi. So, napakalaki ng naidadagdag niya sa dish na kinakain mo. Sobrang sayang kainin. Kasi alam mong merong magandang idudulot sa health mo, di ba? So, kaya naman, gumawa na din po kayo ng inyong sariling kimchi. Try to experiment. Mag-add kayo ng different kind of vegetables. Marami namang kimchi making sa YouTube. Marami kayong matututunan. So, I hope na natuto rin po kayo sa aking video na ito. See you in the next one, guys. Thanks for watching. God bless. So yummy for our gut health kimchi. So, i-ferment na po natin siya for a day. Yan na siya. Ang ating homemade kimchi na labor of love. Thanks for watching. Bye!